Ngayong araw ng mga kaluluwa, hindi pa rin matahimik ang mga kaanak ng mga nakalibing sa Barangka Public Cemetery sa Marikina na iligal na hinukay at itinambak. May dumagdag pa sa mga tila na evict na bangkay. May alok ang LGU na libreng cremation at muling paglilibing sa labi. Mula sa Marikina nakatutok live, si Von Aquino. Von. Pia Ivan, patuloy ang pagtunton at inventory ng Marikina City Health Office para ma-identify yung mga labi na iligal na hinukay dito sa Barangka Cemetery. Mag-aalay sana ng bulaklak sa puntod ng kanilang lolo sa Barangka Cemetery sa Marikina, ang pamilya ni Joylene Abadilla. Pero laking gulat nila nang wala na roon ang labi ng kanilang lolo. Sa lolo ko po, pinuntahan po namin, butas na po, wala na po yung buto po. Inahanap po namin. Kaso po wala na po doon, kaya nagpapa-assist po kami para kung bakit po nila tinanggal po nang wala pong abiso sa amin. Hinahanap naman ang pamilya ni Jessie at Tibagos ang mga labi ng kanyang mga magulang at apo dahil iba na raw ang nakalibing sa dati nitong nicho. Natuklasan namin, nandun po sa isang maliit na nicho, may lapida pero hindi namin alam kung may laman o amin yung buto na yun, magulang ko at sa apo. Napakasakit para sa amin na dadalaw kami, wala na. Nilabas tangan nila walang abiso. Ngayong nagsasagawa na ng inventory sa mga labi na basta-bastang hinukay, pinayuhan ng Marikina LGU mga kaanak ng mga apektadong labi na makipag-coordinate sa opisina ng sementeryo. Kami, tinatawagan namin yung nasa record eh. Kahapon hanggang ngayon, meron 13 na nagtatanong, nag-i-inquire. Kaya nga yung ating City Health Office narito ngayon, si Dr. Opet, para ma-handle din yung mga actual na labi ng mga na-exhume natin. May ilang mga may tags, so tinetrace namin, hinahanap namin sa file, gumagawa ng inventory ngayon. Kung ilan yung may tag, ilan yung walang tag, then kung paano namin makikilala yung mga remains na yun. Pero majority nun nakatag naman po. Oras na matukoy ang mga labi, aabisuhan daw nila ang mga kaanak. Plano rin daw nilang i-redevelop ang Barangka Cemetery. Magtatayo tayo ng 3 hanggang 4 na maliliit na ossuary na pwedeng maglagak ng mga hanggang 30 hanggang 40 na pong labi doon sa isang lugar na yan. At sa ganun din, meron din tayong itatayong maliit na columbarium. Bukod sa libreng cremation, magbibigay rin daw ng libreng reinterment o muling paglilibing para sa mga labi na iligal na hinukay. Isang misa naman ang inialay para ipanalangin ang kaluluwa ng mga apektadong labi. Tuloy-tuloy naman ang dating ng mga dumadalaw sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Maalaala na lang siya na kahit na undas lang. Ivan, Pia, habang dumidilim ay mas dumarami pa yung ating mga kababayan na dumadalaw dito, no? At as of 5 p.m. nasa 600 na yung crowd estimate ng PNP dito sa loob ng sementeryo. Ivan, Pia? Maraming salamat, Von Aquino. Tuloy rin ang pagdalaw sa Manila North Cemetery kasama yung di napakaluwas para sa mga yumao nila sa probinsya. At meron ding nawawalang anak ng dalaw. Mula sa Manila North Cemetery, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Pia, mahigit 1 oras na lang magsasara na para sa mga dadalaw itong Manila North Cemetery. Pero katulad po ng nakikita nyo rito ay buhos pa rin yung mga taong dumarating. Ayon sa tala ng PNP, mahigit 300,000 yung pumunta rito sa Manila North para pumunta o dumalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Halos buong araw hindi nawala ang pila papasok sa Manila North Cemetery. Walang humpay pa rin ang dating ng mga tao ngayong All Souls Day. Dahil mahigpit pa rin ang inspeksyon sa mga gamit ng mga dadalaw, marami pa rin nakumpiskang mga lighter, ibang flammable materials, vape, e-cigarette at iba pa. Hindi rin nawawala ang pila para sa libreng sakay sa loob ng sementeryo. Pwedeng sakyan ng mga e-vehicle na ito para hindi na maglalakad ng malayo papunta sa dadalawing puntod. Daan-daang libo katao pa rin yung pumunta dito sa Manila North Cemetery ngayong All Souls Day. Pero di hamak na mas kakaunti yan kaysa sa mga pumunta kahapon. Sabi kasi ng mga nakausap namin, talagang umiwas sila sa dagsa ng mga tao, kaya ngayon sila pumunta.
Sa dami ng mga tao, nawala ang anak ng 80 taong gulang na si Nanay Berna. Habang naglalakad daw sila kahapon papunta sa puntod ng kaanak, nagulat na lang siya nang makitang wala na ang anak na si Joanne, 47 taong gulang na may special condition. Wala pa naman daw cellphone si Joanne at hindi rin marunong umuwi mag-isa. Joanne, umuwi ka na anak. Hindi ako natulog kagabi. Naantay kita. Saan ka ba nagpunta? Sabihin mo kung nasaan ka, susunduin ka namin ng tatay mo. Agad inireport sa mga pulis ang insidente. Para sa may impormasyon sa kinaroroonan ni Joanne, maaari raw makipag-ugnayan sa MPD hotlines. Karamihan sa mga dalaw rito, may mga baong pagkain at iba pang gamit dahil nakaugalian na nilang tumambay ng ilang oras sa puntod ng mga yumao. Pero may mga tulad ni Rosalinda na walang puntod na madalaw kaya nagtutulos na lang ng kandila dito sa mass grave naman sa gitna ng Manila North Cemetery. Nakahimlay dito yung mga dating nasa apartment style na puntod pero napaso na ang renta o hindi na naasikaso o nabalikan ng mga kaanak. Masakit po, hindi kami makita. Umiiyak po kami kasama ng mga magulang namin. Mayroon ding gaya ni Romel Sabanal na dito na lang dumadalaw at nag-aalay ng panalangin kahit sa probinsya pa nakalibing ang kanyang mga yumaong kaanak. Turo ng mga lolo ko sa nung una na pag once na hindi ka makauwi or malayo, kahit sa sementeryo, pwede ka magtirik doon sa Malaking Cross. Malayo mo, may Mindanao. Kaya siyempre ang pamasahe po. Pia, base doon sa tala ng Manila LGU, mas marami yung pumunta dito sa Manila North ngayong Undas 2024 kumpara noong nakaraang taon. Marahil daw dahil ito sa extended visiting hours pati na rin sa mas magandang panahon. Yan yung latest mula dito sa Manila North Cemetery. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Buhay ulit ang tradisyon sa Angono, Rizal na pagdalaw sa mga yumao ngayong November 2, araw ng mga kaluluwa. Ang sitwasyon doon sa live na pagtuto, Jamie Santos. Jamie. Ivan, maaga pa lamang kanina ay dinagsana ng mga tao ang mga sementeryo rito sa Angono, Rizal, kung saan ngayong araw ng kaluluwa, November 2 o All Souls Day, ang nakaugali ang pagbisita sa kanilang mga yumao. Sunod-sunod ang dating ng mga tao sa magkakatabing sementeryo sa Angono ngayong Sabado. Di alintana ang sikat ng araw at init ng panahon. Kanina, may inabutan kaming misa at nag-aalay ng dasal at binibindisyonan ang mga puntod. Meron din ngayong araw pa lang naglilinis ng puntod. Ngayon lang uli kami nadalaw dito kaya dati pinapalinis ko to. Ngayon, wala na kaming makautusan. Bukod sa nakagawian na raw ng mga taga-Angono na tuwing November 2 o tuwing All Souls Day bumibisita sa mga yumao, ang ilan ay ngayon nagpunta para iwas sa buhos ng tao sa mga sementeryo tuwing November 1. Yun po ang kagawian ng mga taga-Angono na ados po ang punta ng para sa araw ng patay. Sino po bang mahal sa buhay? Nani ko po tsaka tatay, tsaka ate. Pagka uno po, yung mga hindi na pag-apakan din, nadudumihan din po eh. Kaya ados na kami. Ados naman po ang piyesta ng patay. May mga pulis na nakadeploy sa paligid ng magkakatabing sementeryo para tiyakin ang kaayusan at seguridad sa lugar at ng mga bibisita. May nakaantabay ding medic sa bukana ng mga sementeryo para sa mga kailangan ng atensyong medikal. So far po, peaceful naman po ang pagdaraos natin ng Undas 2024 dito sa bayan ng Angono. Mas maraming pulis ang makikita nyo sa kalsada dahil hindi siya kalat-kalat. Although siyempre, yung volume ng tao ay napakarami po talaga. Ivan, dahil tatlong magkakatabing sementeryo ito, nagkakaroon ng build-up sa traffic. Pero may mga nakadeploy tayong traffic enforcers na umaalalay sa mga motorista at umaalalay sa mga taong pupunta sa sementeryo. At ayon sa Angono Police, Ivan, bukas hanggang bukas itong tatlong sementeryong magkakatabi rito sa Angono, Rizal. At yan ang latest mula rito. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, JB Santos.